Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami maging masigasig sa paghihintay sa anak mong darating. Sa kanyang pagkatok, siya naway aming mapatuloy, sapagkat siya ang pinananabikan namin sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang pangitain ni Isaías na anak ni Amos tungkol sa Huda at sa Jerusalem. Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay mamumukod sa taas sa lahat ng bundok. Daragsa sa kanya ang lahat ng bansa. Ang maraming taong lalapit sa kanya ay magsasabi ng ganito, "Halikayo, umahon tayo sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion, magmumula ang kautusan, at sa Jerusalem, ang salita ng Panginoon. Siya ang mamamagitan sa mga bansa at magpapairal ng kapayapaan. Kung magkagayon, gagawin na nilang sudsod ang kanilang mga tabak at karit ang kanilang mga sibat. Wala nang magsasanay sa pakikibaka at mawawala na ang mga digmaan. Halina kayo, sambahayan ni Jacob, at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa gabing ito. Sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lunsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman, at trono ng hari hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang kapayapaan nitong Jerusalem,
sikaping ang poon, yaoy idalangin. Ang nangagmamahal sa iyo'y pagpalain, pumayapa nawa ang banal na bayan, at ang palasyo mo ay maging tiwasay. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Dahilan sa aking kasama't katoto, sa iyo, Jerusalem, ang sabi ko'y ito. Ang kapayapa ay laging sumaiyo. Dahilan sa templo ng poon, ating Diyos, ang aking dalangin, umudlad kang lubos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y na-paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo. At sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at gagawin niya. Namangha si Jesus na marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang sa ating pong pagpapatuloy ng ating pamimintuho o pagnunobena sa Mahal na Birhen ay ngayon po ay nasa unang linggo tayo ng panahon ng pagdating o Adbiento. At maganda na sa tulong ng Mahal na Birhen, ang kanya pong behavior o attitude, katulad ng binabanggit ng ating ebanghelyo sa gabing ito. Sabi nga po, may kapitan, kapitang Romano, ibig sabihin, may posisyon sa gobyerno ang kapitang Romanong ito. Mayroon siyang mga tauhan at sinabi rin niya
na kung ano man ang kanyang sabihin o ipag-utos, gagawin yan ng kanyang alipin. Pero ang kapitang ito ay lumapit kay Jesus at ipinakiusap na kanyang pagalingin ang kanyang alipin. Kung tutuusin, pwedeng dedmahin na lang nitong Romanong ito kasi unang-una, alipin lang yung may sakit. Siya ay isang Romano. So, pagdating sa mga pag-uugali, para bang mapagmataas itong mga Romanong ito. Pero hindi ito kinakitaan ng pag-aastang. No, yung umaastang, siya ay pinuno, siya ay isang leader. Naintindihan pa po ba? Kaya pa? Yan. Hindi niya ginamit ang kanyang posisyon, ang kanyang katayuan nang lumapit siya kay Jesus at nakiusap. Hindi niya inutusan si Jesus bilang isang kapitang Romano. Oy, Jesus, Romano ako ha? Kasi sila ay nasasakop noon ng imperyo ng Roma. Oy, Jesus, yung Romano ako, kapitan ako, pagilingin mo yung alipin ko. Di. Ano ang nakita ni Jesus na sinabi niyang, kahit sa Israel, hindi ko nakita yung ganitong paglapit ng Romanong ito. Ano yung taglay niya? Pananalig. Pananampalataya. Hindi pinagaling ni Jesus yung alipin ng Romano dahil natatakot sa Jesus sa Romano o dun sa kapitan, kundi pinagaling ni Jesus yung may sakit na ito sa pakiusap ng Romano na mayroong pananalig o pananampalataya. Yan. Na magandang mapaalalahanan din tayo. Kasi ngayon, marami umiiral, lalo na sa mga naglilingkod sa simbahan, yung tinatawag natin, pag nag-a-attitude tayo, na anong pag-a-attitude natin? Yung self-entitlement. Father, puntahan mo yung bahay ko. Membro ako ng DMI. May ganun, no? Father, ay, puntahan mo. Ito yung request ko. Kaya na maraming nagagalit sa pare. Kasi, bakit ganun? Ako ang kapitan. Ako ang chairman dito. Bakit hindi ako pansinin? Mahilig nating gamitin yung ating mga pangalan, mga titulo. Ang tawag doon, self-entitled. Para kang yung spoiled brat. Nag-a-attitude tayo pag ganun. Kaya nga kahit sa Diyos, oh Lord nagdarasal ako, kakatapos ko nga lang magnobina para sa mahal na Birhen, kaya kailangan pagalingin mo ko. Diba? Self-entitled yung tawag doon. Ano man ang posisyon natin, ano man ang pagiging miyembro natin, na nagtatampo tayo kapag hindi tayo napapagbigyan, Couples for Christ ako, bakit hindi kami pinagbigyan? Ano pa bang mga sponsor ngayon? No? MGC, ano pa bang nandito? Lector, choir. Pero kahit sa labas po Yun nga lang, pag sa labas, kaya natin maintindihan. Kaya lang, pati ba naman mga taong simbahan, aastang entitled sila sa lahat ng mga privileges, mga benefits na dapat, taga-simbahan, naglilingkod ako, dapat sa Christmas, meron akong gift-giving na matatanggap dyan, Naglilingkod ako dyan. Kaya magtatampo kapag hindi mo nabigyan ng ticket. Ganun ba ang kaya tayo naging miyembro? Kaya tayo sumasali? Kaya tayo nagsisimba? Kasi deserve natin na pakinggan tayo ng Diyos. Yung ugali natin, kamusta ba? Hindi nga lang mapagbigyan, nagtatampo na, magrarally na, susulat na sa obispo.
may ganyan kayo karanasan dito. No? Di lang napabigyan. Eh. Natanggal nga lang, di ba? Hindi nga lang na-appoint. Nagreklamo na kasi ay, dapat ako ang in-appoint dahil ay deserve kong in-appoint na maging officer. Kasi matagal na ako dito. Yan, mga self-entitled na yan. Ay, kala mo naman, madadala ka sa langit yan. Hindi. Kahit ikaw pa yung PPC, hindi ibig sabihin pasok ka na sa langit. Kahit ikaw ba ang coordinator o ano pa, sa inyo, ang dami niyong title, no? May regent, may ganyan, lahat may title, di ba, no? Oh. Kaya pag wala ng title, aalis na. Oh. Hindi assurance yan na tayo po ay makakarating sa langit. Pero nawa, no? Tulad ni Maria, kahit si Maria na mismo, di ba? Piniling maging ina ng Diyos, pero nagreyna-reynahan ba? Hindi. Nanatili siyang alipin. Kaya nga, ako'y alipin ng Panginoon. Hanggang sa huli, alipin. Hindi siya ako ang anak ako ang ina ni Jesus, paraanin niyo ko. Wala, hindi. Kahit nga siya, di ba? Sino ang aking ina? Nasa labas yan. Nasa loob si Jesus. Sino ang aking ina? Hindi. Hindi yan nagtampo, hindi yan nagalit. Hindi niya ako ang nanay, alis kayo dyan. Kaya sana, no, habang nagdarasal tayo, araw-araw, nagdonobena, hilingin natin yung ganito na alisin sa atin, mawala sa atin yung ganitong attitude. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang mag-attitude. So, sino mga taga-barangay, no? Sa mga taga-barangay. Kayo ang mga lingkod ng barangay, ha? Baka kayo pa unang-unang kumuha ng mga pamaskong handog ni Mayor, ha? Kasi kayo, kayo ang magbibigay, di ba? Tayo ang nagbibigay dapat, di ba? Napakagandang paalala ito sa atin, no? Ngayong araw na ito, ngayong unang linggo ng panahon ng Advent. Amen? Magsitayo ang lahat. Sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, idalangin natin ng buong puso sa Diyos na ating Ama na ang pagkakataong ito ay maging bagong simula ng biyaya na magbubunga ng kapakinabangan para sa atin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa simbahan naway makapaghatid ng liwanag ng Ebanghelyo sa buong sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ating sariling buhay, naway maipakita natin sa mga nangangailangan ng ating tulong ang pag-ibig at habag katulad ng ipinamalas ng kapitan ng mga sundalong Romano sa kanyang utusan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang unawain at tanggapin ang mga taong iba ang lahi at pananampalataya kaysa sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa kanilang pagdurusa, ang mga matatanda, mga nangungulila, at mga may sakit, naway pag-inhawahin ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kapatid nating namayapa na naway makatagpo ang Panginoon na pinananabikan nilang makapiling. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, tang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang lahat ng ito'y inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabig ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan.
pagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inilain, ilang pagkain tinumi, pinagsasanuan natin, hanggang sa siya'y dumating. Hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ng Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang
ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang ibabaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedos, spes nostra salve, a te clamamus, exules filieve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hoc lacrimarum vane, ea ergo advocata nostra, Illos suos, misericordes omnios, ad nos converte, et Iesu benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.